Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Latest weather update po tayo ngayong araw po ng Lunes, December 18, 2023. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, huwag nyo munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para mamaya ma-update ko kayo sa lagay po ng ating panahon. So patuloy po tayo, no? Tuloy-tuloy pa rin pong kumikilos. Eto nga pong Bagyong Kabayan at muli nga pong namata ng mata ng Bagyong Kabayan, no, na may estimated pong layo na 290 kilometers east of southeastern Hinatuan, Surigao del Sur. Sa may bandang Mindanao po yan, no? Ang hangin po niya ngayon ay stable pa rin po. Nasa 65 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman pong pumapalo sa 85 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. So kahit po nasa 65 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin, ay hindi po natin inaalis ang mga posibilidad, no? Sa paglipas lamang po ng ilang mga oras ay posible pa po itong lumakas. Makikita nyo naman sa ating pinaka-live radar yung mga direction po na kanyang dadaanan, no? Or dinadaanan. Posible po itong magbago paglagpas dito sa may bandang Mindanao at kumanan po dito, pakanan po sa may bandang Central at Northern Luzon. So pinag-iingat po tayo, mas maganda na mag-ingat tayo as of now, no? Kahit wala pa masyadong banta dyan. Extension pa lang po ng bagyo yung tumatama sa may Visayas at sa may bandang Luzon area po. Tuloy-tuloy po tayo, no? Sa ilang bahagi po ng Visayas, Southern Leyte, at southern portion po ng Samar, dyan po yung posibleng makaranas ng malakas na pag-uulan, no, pagdating po ng hapon hanggang sa gabi. Kaya mag-ingat po tayo sa banta ng baha dyan sa mga nasabi pong lugar. Especially din sa landslide prone area, sa mga lugar na yan, kapag meron po tayong tuloy-tuloy or mga rainfall shower dahil na nga rin po ng localized thunderstorm at ng Bagyong Kabayan. Itong Bagyong Kabayan po, no, meron po ito, posible po ito maging super typhoon category kapag lumakas po or umabot sa 100 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Sa may bandang Mindanao po, no, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at ilang bahagi po ng northern portion po ng Davao Oriental. Mahinang pag-uulan po posibleng maranasan ngayong umaga, posibleng lumakas pagdating ng hapon at hanggang sa gabi. So mag-ingat tayo sa banta nga po ng baha, especially din sa banta ng landslide. In case magkaroon tayo ng baha, no, alam niyo yung gagawin natin, yung mga safety protocol, si LGU natin, makipag-ugnayan tayo, no, dahil nga never and ever po natin mapipredict ang galaw po ng bagyo or ng panahon. Pabago-bago po yan. Sa ilang bahagi naman po ng Luzon, makakaranas po tayo ng pag-uulan ngayong umaga. Posible ding lumakas pagdating po ng hapon hanggang sa gabi. Kaya naman yung mababang lugar dyan sa may bandang Luzon, sa may Metro Manila po, maglinis na po tayo ng mga kanalestero para makadaloy po ng maayos sa mga katubigan natin at hindi po ito pagmula ng pagbabaha. Mag-ingat din po sa mga landslide prone area, yung mababa po, no, hanggang sa mataas na lugar, mayos po kayo dyan. Kapag may malakas pong pag-uulan, tuloy-tuloy, magbantay po tayo mabuti, especially sa ating mga paligid. Mahirap po natin ma-prevent, no? Mas maganda, alam natin ang lagay ng panahon para alam po natin yung ating mga gagawin. So, yung may mga lakad naman, mamayang hapon o ngayong hapon hanggang sa gabi, o galing na lamang po magdala ng jacket, payong kapote, panlaban nga po sa malakas na ulan. Hindi po natin inalis yung mga posibilidad, no, na magtaas po ng signal number 1 hanggang signal number 3 ang ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil nga po sa Bagyong Kabayan. So, pakiusap po, no, don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa ating mga latest weather update. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.